Hello guys, ganito kasi yung ilaw ni B1. May cover siya. Yan. So, kapag nakaganyan, nakita ilaw, di ba? So, ang gagawin natin, lalagyan natin to ng cardboard. Yan. Then lalagyan natin ng brief. Hindi. Yan. Bench pa, may patalastas pa. Bench body. Titingnan natin kung magiging useful itong grip na ito. Hindi akin to. Malaki, kita nyo, malaki. Gagamitin natin siya para para i-cover ito. Ilagay yan dyan. Ilagay din natin ang karton sa ilalim. Ilagay dyan. So black na siya. So titingnan natin pagpunta natin sa Marilaki kung mapapansin ang mga traffic enforcers. Kasi hindi na makikita ilaw itim na siya. So sa malayo, hindi masyadong pansin. So ito yung i-experiment natin pagpunta natin mamaya sa Marilaki. Okay guys. So guys, lagay natin sa Versys. Okay, ganito siya kasi guys. Ito nga pala ay Serco Moto. Yan yung brand yung aux lights. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs. Ang allowed lang yata ay 1, 2, 4 lang. So meron ng 3 dito. At saka 6 dyan. 9 yan. So hindi natin alam kung bawal yan ganito. So dun sa friendship namin na HPG and sa friendship din namin na tiga LTO, mga boss, pwede ba to? Ayan, so magiging black na siya. Oo, kasi nga. Diba? Yan. Okay. Pag hinuli tayo, tanggal ang ilaw na to. Ayan guys, isa naman. Okay. Ayan, okay. May sakita guys. Kaya lang, hindi mo siya magagamit. Kasi siyempre, black. Let's go guys, akyat na tayo. Yan na yung ilaw ngayon, black. Siyempre, kasama si ang Kazera. Okay, let's go guys. Guys, dito na kami sa Kogyo. Time check, it's 10:21. So, medyo tanghali na. Tingnan natin kung anong situation ngayon sa Marilaki. So, today is February 13. And as promised, i-check ulit namin ng Marilaki ngayon. Samahan nyo kami guys. So guys, karga muna tayo dito sa Shell. At 1 bar na lang ako. So syempre, dala natin si V1 na ang ilaw ay nakatakip. Halata pa rin ilaw. Sun Valley Estates na kami guys. Island Heights, Sun Valley. So maganda na rito, malapad na yung karsada. Alam nyo guys, may napanood kaming vlog na yun daw mga business establishments doon, especially yung mga restaurants, yung mga maliliit din ng mga restaurants, yung mga karinderya ay humina ang negosyo, ang kita, dahil siyempre wala na yung mga laging tumatambay doon, laging pupunta roon, laging kumakain doon, wala na yon. Even yung mga ibang restaurants din sa taas, humina daw yung kita dahil nawala na nga yun. Dating madaming kumakain doon, especially pag Sunday and Thursday, no? Kasi merong Thursday GP. Merong Thursday GP sila tinatawag eh. Most of the bikes na umaakyat pag ganito Thursday GP, siguro siyempre yung mga sports bike, eh siyempre kawala na rin yung mga yon. So titignan namin
kung may matatanong kaming restaurant owners or crew staff, kung talaga bang humina yung kanilang, o kumonte yung kanilang mga customers. Pero alam nyo guys, pag may nawawala, meron naman bumabalik eh. Meron pumapalit. Kami nga, actually pang 5th time lang namin yata ito, or pang 6th time na akyat dito sa Marilake. Simula nung maging Marilake. Hindi, simula nung nagkaroon kami nagmotor kami, no? Nung una ay yung ginabi kami. Dala namin si N1. Then pangalawa I think is yung kasama namin yung PNCI group. Punta kami Quezon. Kasi nga natatakot kami umakyat dito dahil sa mga kamotes. Sa dami ng aksidente. Kung ginagawa kasi nilang racetrack to, so ang daming pwedeng madamay sa mga ginagawa ng mga yon, no? So yon, baka meron ding mga ibang mga naka 4-wheel naman, no? Or ibang mga nakamotor din na ang hanap ay chill ride lang, good food, view, or meron kasi mga campsite dito mga campsites. Maraming campsites dito actually, so baka marami kasi ngayon mahihilig sa mga nagka-camp. Baka maraming dumayo kasi ang ganda rito. So magiging safe, and at the same time makaka-attract na mas maraming tao or maybe tourist, no? Magiging parang Tagaytay, di ba? So mawawala yung mga kamote, mapapalitan ng mga manggang hinog naman. Mga grupo, no? So it's better that way. Kasi hindi naman po pwedeng i-tolerate, of course, ng LGU, ng mga law enforcers, yung mga kamotes na yon. And para din sa kanila yon. Dahil siyempre mapapahamak sila sa mga ginagawa nila ng stunts. Kahit yung mga nakatambay, nadadamay. Meron nga kaming kaibigan, tatakot siya, talaga niya umakyat dito. Tiga Marikina na yun actually. Ayaw niya umakyat dito kasi nga, yun din ang reason, baka madamay siya dun sa mga, kahit na ini-invite namin dito umakyat, ayaw niya talaga kasi nga for the same reason, baka madamay sa mga kamote. Nakabig bike din siya dati, Hardy. I'm sure marami pa rin yan, maraming papalit doon sa mga nawala. So actually yung mga LGU, HPG, they're asking us to spread the good news na safe na sa Marilake. Tulungan daw sila na paalam, no, doon sa mga nagpupunta rito or gusto magpunta rito na safe na magpunta sa Marilake, safe na umakyat dito. So pa yun guys, no, ibablog din namin yun. Hanap kami ng good food pero reasonable price. Then sabihin namin sa inyo kung saan magandang kumain, mura at masarap ang mga pagkain. So dito na kami guys. Kita nyo ba si Angkazera? Say hi. So dito pa lang mararamdaman nyo na yung malamig, oh. Biglang lumalamig na yung hangin dito. Maganda talaga pupunta rito. And ang lapit dito sa Metro Manila, a few kilometers lang. Ayan, may mga maagang Thursday GP. May napanood din kami vlog sa YouTube. Sunday daw naubos yung panikit ng mga HPG. Ewan namin kung totoo yun. Naubos, ang dami, no? Biro mo isang booklet yon, ilang 100 tickets yata ang isang booklet. Sabihin, dami nilang natikitan. Pero sa vlog lang naman namin nakita yon, napanood, no? Hindi namin alam kung totoo yung vlog na yon.
So habang umaakyat, lalo lumalamig. Checkpoint Lugao and police checkpoint. So yun guys, pag diko nyo, bago magkaroon nung mga fruit stands sa left, merong first checkpoint doon. Second is this one. Yes, meron pa rin. Time check, it's 10:43. Minsan guys, akyat kami rito ng hapon, gabi. Pag gabi, tingnan natin kung hanggang sa hapon ay may mga checkpoints pa rin. Okay, dito sa may Bike Coffee, ayan, may checkpoints din dito. Sa mga bikers, maganda na umakyat dito. May mga bikers ba tayong? May mga nanonood ba sa amin mga bikers? Ganda rito, Ahon Coffee and Kape Una. Lapit na tayo sa Shell Boso-Boso. Yan, oh. Meron pa rin. Same. Ganun pa rin. Kaya lang malungkot lang Shell Boso-Boso. Okay. Dito lang malamig na eh. Dito lang guys sa may Boso-Boso, mararamdaman nyo ng iba na yung temperature, malamig na. Ganda. Sayang ang lugar. And siguro medyo mura pa yung lupa rito eh. Kung may mga investors tayong subscribers or viewers, buy kayo ng lupa rito guys. Maganda rito. Tataas ang lote rito, tataas ang lupa rito. Pagka yung buong stretch ng Marilake ay ma-widen na, malapad na, I'm sure tataas ang value ng lote rito. Maganda mag-invest. Ngayon pa lang medyo tumaas na yata. Saan tayo kakain? Na-try na namin ang Try Highlands na Natividad. Subukan namin kumain sa Tanto, Japanese doon. Tingnan namin itong masarap. Dito sa lugar nito, ang lapad dito eh. So yung iba, ginagawa nila itong laruan. Mga nakaikot, umiikot lang ang umiikot sa tagiliran. Okay lang yon. Kasi wala naman silang ma-istorbo. Sa gilid lang sila. Pero but then, parang yes, bawal pa rin yun. Hindi pa rin okay. Kasi this is a public road. So hindi dapat ginagawang laruan to. Oh, ganda no? Tahimik. Today is Thursday, 10:50. And ganito. Oh, pero pa rin naman nagpupunta mga naka-big bikes. Kung familiar kayo dito sa Marilake, usually ang mabibilis dito ay yung mga naka-sports bike eh. May mga grupo kasi ng, yun nga, yung mga Thursday GP. Ito yung mga tumatakbo ng mga 100 kilometers, 120 kilometers per hour dito. Mga sports bike yung mga yon. Isa pa sigurong humina ang kita ay yung mga content creators. Yung mga hayan na. Yung mga hinihintay ay yung mga mag-overshoot o ma-aksidente dun sa either sa Big C or dun sa Manukan kasi dun madalas eh, di ba? Na sinasabi nilang Devil's Corner when actually hindi naman sila Devil's Corner, kagagawan yun ng mga riders. So humina rin sila no, yung mga content creators na yon. Kasi wala na silang magandang content eh. Kung nanonood kayo no, nakikita niyo yung mga view, 100,000 views. Dami talagang nanonood doon. Isa pa siguro ay yung mga pitikeros, yung mga photographers na maaga pa ay
nandito na sa Manukan at pipitikan na ang katakot-takot ng mga motorcycle riders na dumadaan dito. Kaya lang ang atmosphere dito ay parang lagi parang uulan, no? Nako, lang yung maliliit na yun, oh. Bibilis pa rin, mag-overshoot eh. Meron pa rin, oh. Guys, meron ding ano dito. Meron mga pitikeras, mga nagpipitik-pitik pa rin, meron pa rin. Hindi, pitikero, isa lang eh. Palo Alto na kami, guys. Ang concern nila actually talaga ay yung speed. Tanggalin yung mga kamotes talaga rito. May isang pitikero dito sa likod. May dalang camera. Yan ang mga bikers, oh. Eto si pitikero, may pitikero ako sakay, oh. Dala siyang camera. Yung nagpipicture sa amin, pinipicture na din niya. Eto ano, ang laki nung gagamba, oh, may spider National Park and Wildlife. Takbo lang namin dito, guys, ay 36, 38 hanggang 40. Pero masarap sana tumakbo rito, no? Nang medyo mabilis-bilis. Tapos banking. Dito na tayo, guys, sa Big C. Ayan na. Dito maraming gumugulong, eh, oh. Ito yung magandang banking, eh, oh. Dito tayo sa tabi, baka mabangga naman tayo sa kupad natin. Manukan na, no? Bakit ba tinawag na Manukan to? Maraming poultry. Next time, guys, mag-drone tayo rito. Bumili nga pala kami ng drone para makita namin yung mga manukan dito. Ayan na. Kukunti sila, oh. Ito si ano, oh. Okay. Nakaway-kaway pa tayo, pero hindi naman kami pinara. Nakatigil lang sila kasi ang takbo namin ay 20. So guys, medyo kumaunti nga lang, pero hindi, naglalunch yata. Nandito pa rin sila. Time check, it's 11:09. So nandito pa rin sila. Again, it's February 13. So mukhang effective ang ating cover. So hindi naman sila ganung kahigpit na lahat ay paparahin. Hindi. Kapag mabagal lang kayo, siguro kahit na merong konting violation, baka hindi naman kayo harangin or tikitan, no? After talaga sila, guys, sa mga speed addicts, sa mga kamote, yun talaga ang main concern nila. But then i-update pa rin namin kayo kung ano nangyayari dito. Dumadami na yung mga mamimitex kasi may mga big bikes na umakyat. Yun usually yung pinipitikan nila, eh. So please subscribe to our YouTube channel para i-update namin kayo ulit, no? We will be going up siguro once or twice a week. Akit kami dito twice a week. Then iba't ibang oras. Subukan namin sa hapon kasi marami ng, alam naman natin na pagka umaga marami, eh. So tingnan natin paghapon, yung mga tipong alas 5 na,
kung gano'n pa rin yung mga nasa checkpoints. Pagkalagpas sa Manukan, mukhang wala nang masyadong checkpoints. Doon lang talaga sila after kasi yun yung lugar na talagang maraming aksidente. Lugar ni Superman. So punta na kami kay Tanto to have our lunch. Siguro nga medyo humina itong mga to. Ang daming kainan oh. Then lunch time ngayon dapat madami. Tanay Highlands. May outpost na nilagay dito sa may Tanay Highlands guys. May nilagay na outpost. Bago lang yon. Last time nagpunta kami dito wala pa yon. May ginagawa pa mga overlooking Siguro dapat ding medyo gastusan ng LGU ay yung street lights, yung mga ilaw. Kasi yung iba pupunta rito pagkagabi. Siyempre maganda yung view pagkagabi sa overlooking. Kaya ang dilim dito. Sobrang dilim dito guys pagkagabi. Ngayon meron ng mga ilaw Dito kami last time kumain. O saan tayo? Cafe Caterina o Tanto? Tanto muna, Tanto. Tanto muna tayo. Japanese. Kasi last time doon dapat kami kakain. Kaya lang during the event, nung magkaroon ng event, nakaw, heto ang dapat tanggalin dito. Ang turi na, wala nang helmet. Ito pa sumasaludo pa sila Kuya. Ito pa hindi uso talaga helmet dito. Mga locals yan, mga tiga rito. Good food here. Ang daming choices dito. Walang utaw This one is nako. Dito wala na. Sa may Manukan na talaga sila concentrated hanggang Tanay Highlands. Okay, dito na kami guys kay Tanto. Saan pwede mag-park? Wala ba lilong? Pwede na rito? Okay na rito. Dito muna kami guys. Eat muna kami. Ito guys ang Tanto. Ganda rin yung view, kaya lang forest ang view nila. Gubat. Meet Addis. Siya yung bagong pitikero ng Marilaki. bagong pitikero yan guys. Pitikera. Ayan, bukas pa kalawa nakatambay na yan sa Manukan. Nagpipicture ng mga riders. Di ba nagkaroon ng mga operation sa Marilaki? Sa Marilaki? Binawal na yung mga mga boses siguro ng mga nagsusuperman Oo. Pero yung business nyo, hindi naman naapektuhan. apektado rin po kasi wala na rin yung ibang rider. Oo. Sa baba na dumadaan. Sa baba na dumadaan? Punta na yung Panta. Kasi may dami po doon punta yung Panta. Oo, correct. Oo, doon sila dumadaan na. So kayo, humina rin Dahil ang dami dati yung mga naka big bikes Yun yung mga Kabado na rin dumaan kasi ba may harang. Oo. Kahit nga po kotse nakaharang. Kaya nga, dami rin mga HPG, LTO. Pero siguro mapapalitan naman yun ng mga gusto, yung mga kumain lang, mag-enjoy doon sa view, yung mga ayaw doon sa mga aksidente, mga nangangamote. Marami naman mga gustong ganun Siguro yun yung mga papalit doon sa mga ganun, mga chill ride. Ang mga Hindi gusto. pupunta noon, hindi pupunta ngayon. Yes. Okay, sige.
yan guys, according dito sa Tanto, humina talaga sila. Kasi nawala na nga naman yung mga dumadayo dito. And yun daw iba, doon na dumadaan sa baba. Yung mga nagagaling na sa baba, hindi na dito. Hindi na doon nagagaling sa may Kogyo. Dito na sa may... Ano ba itong ano ba? Sa baba na dumadaan. Sa may baba na talaga dumadaan yung iba. Kasi nga natatakot na maharang. According yun dito sa Tanto restaurant. Umila daw talaga. So hopefully, papalitan nyo ng mga ayaw ng mga aksidente. Yung mga naka 4-wheel naman o yung mga naka bike pa rin, naka big bikes na chill ride lang ang gusto. It's 11:30 so konti lang customers dito. 3 tables pa lang. Guys, paalis na kami, pauwi na kami. Time check, it's 12:50. So dito pa rin kami dadaan sa papuntang Kogyo. So yon, confirm na humina nga yung kita nung mga restaurants dito. Sa bagay, Tanto pa lang naman yung natanong namin. Pero makita nyo naman na tahimik. Kasi makita nyo naman kanina lunchtime pero walang gaanong kumakain. Doon sa Tanto nung umalis kami, there are at least 5 tables na occupied. So ito, konti lang din, no? Halos wala nga, 1. So na dumami yung mga ano rito. Dumami uli yung mga nagpupunta rito, no? Para at least, kasi syempre mabuhay ulit. Kasi syempre mga business establishments hindi naman pwedeng lugi na lugi kasi may mga binabayaran silang, it's either yung place or yung mga tauhan, no? So kung pare-parehong walang kumakain or kukunti ang kumakain, tatalo sila. There's no way to go but close the business down. So sana hindi mabot sa ganun. Pero at least 3 or 4. Ito may ano rin dito. It's our house, oh. They are preparing for Valentine's Day. Tomorrow is Valentine's Day. So happy Valentine's Day to all our viewers and to all our subscribers. Wendels, yun, marami tao dito. By the way guys, masarap sa Tanto. Highly recommended. Kaya lang medyo malamok. Pero masarap ang food. Yung tempura nila, actually Japanese restaurant yun. Yung tempura nila, lalaki ng mga shrimp, ang lalaki ng mga tempura. Masarap to, masarap. So Martesans na kami. Ito guys, bago to. Outpost after Tanay Highlands. So may police outpost na doon. New. Bago lang yon. Ayan dito guys, oh, maraming kumakain. Ano to? Pico de Pino. Ginagawa na yung kinasadlakan ni Superman. Doon sa sinasabing mga speed gun, wala pa kaming nakikita. Wala kaming nakikita nakatayupan na namamaril. Hey guys, basa-basa na kami. Ilang piga na lang, nasa bahay na kami. Dahan-dahan na tayo rito kasi meron dito ang outpost. Yan. Yun, oh. Yun, oh, yun, oh. Yun, oh. Sino ito, oh? Yung mga bata, no?
Mga in-interview natin dati, no? Okay guys, dito na namin tatapusin ang vlog na ito. Medyo mahaba na to. Please subscribe to our channel para ma-notify kayo. Next update will be on Sunday. Pupunta kami dito pero hindi morning. Pupunta kami dito ng maybe after lunch. Tingnan namin ng hapon. Mga 3 or 4 kung anong situation dito sa hapon. Okay, see you guys. Thanks for watching. Please subscribe again to our YouTube channel. Bye guys.